Nandito po ako ngayon sa bahay ng aking mga magulang. Dito ako ipinanganak way back mga 40 years ago. Pero hindi ganitong bahay namin noon. Nipa lang at saka kawayan. But because sabi ko sa inyo, itong kapatid nyo, kabro nyo, pinaaral ko yung kapatid ko si Cyril Clusas, isa siyang ring content creator. Mayroon sa siyang page, Cyril Clusas, if you want to follow her page. Pinaaral ko siya, nakapagtrabaho doon sa Panglao. Kaya yung salary niya, iniipon niya. At tinulungan yung mga magulang ko na magkabahay. At the same time, we help also in our little way. Kaya ito, napundar. Kawawa kasi sila noon. So, I am going to let you see the place where I was born 40 years ago. Kasi sa likuran nitong bahay na to, dyan ang Altam Farm and Resort. Hali kayo, sa dami namin ditong coconut or ano bang Tagalog sa lubilan? Buko. Wala silang walis tingting. I don't know if what's happening, bakit ganito. Pero by the way, I'm just kidding. Meron silang ibang walis tingting dito. Meron kasi ako dong ETB cars. Ang bayari nito, yung kaibigan kong mayor dito sa aming bayan ng Alicia. Nilagay niya dito, pero this is not functional anymore. Kasi ang laking maintenance. Tingnan nyo, ETB. Oh. Plano ko kasi ipa-rehab if pwede pa. Pero pag ayaw na, bakit ko naman ito i-rehab? Baka one day we can buy another one. Kanya namang buhay. Huwag mong pilitin. Kasi masasaktan ka lang, relationship, business mo, career mo, at mga pangarap mo. So, I park these two ETB cars here at the ground. At kung makita nyo, pakita mo lang doon sa sa likuran, doon ang aking resort sa taas. Doon ako nagmuni-muni, nagdasal, at kita namin naman, I'm here at the ground. Dito pa ako pinanganak, pero hindi ganitong bahay. Kasi ngayon, pinapagawa na ito, kita nyo, modern na, salamin na, at saka hindi na kawayan, at saka nipa. Marami kaming bulaklak dito, tingnan nyo. Ito, bougainvillea. Merry Christmas sa inyong lahat, at Happy New Year in advance. Ito rin, takot ang Bisayang manok dito. This is tanglad. They imitated what I have done at upstairs. That's the reason why they're also planting here tanglad at saka papaya. Ito, ibang klase itong bulaklak. Tingnan nyo. Anong pangalan nito, Lan? My sister is my videographer right now. And this is also pine trees, yung gagawing puspuro. Marami ako dyan sa taas. Pupunta tayo mamaya. Pero at this moment of time, gusto ko itutur muna kayo dito sa lugar ng parents ko. Sabi ng iba, bakit hindi ko nagtagalog? Ngayon, I launched my Taglish. Taglish means Tagalog at saka English na version. Kasi yung Tagaluson, hindi naman sila makaintindi ng Bisaya. Yan ang hirap. Pag pupunta tayo sa Manila, tayong nag-adjust sa kanila. Pero mga Tagalog, pag pumunta dito sa Bisaya region like Bohol, tayo pa rin natatagalog. Bakit nga ganon? Come here. This is Indian tree. I planted this long time ago, I'm not mistaken. Hindi ko na matandaan. Pero lahat kasi ditong mga puno, pag nakita nyo, ito, dwarf to eh. Tingnan nyo. This is a dwarf coconut. I planted some of the, what they called, seedlings of this coconut tree already. Nandoon na sa taas. Kita nyo naman ang ground namin. Dami itong natumba yung bagyong Odette 2021. Kaya ganito na lang ang itsura. Mangga, akin din yan. Dito, ang lahat ng mga baka, kanding, at anumang hayop ng pamilya ko. Dito sila. This is the property of my parents. Dito ako nagsimula noon. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, hindi na ako naghingi ng bahin in Bisaya or my share of this land or
hati or kahati or ano, kana bang kumbaga, because I am entitled to that, supposed to be, because nagbarter kami ng ina ko. So, nindot, nindot. This is beautiful flowers. I don't know what's the name. Comments lang mo sa section niyo. Anong pangalan nito? Tricolors. Wow, ang ganda. Kasi yung kapatid ko si Cyril, yung pinaaral ko ng HRST, Hotel Restaurant and Management, ay isang plantita, mahilig sa bulaklak. Pakita ko sa inyo. This is our turtle. Kasi mga farmers talaga kami dito. Yung dyan, basak yan. Mayroon akong ano, basak o rice field dyan. Binili ko rin. Marami sa mga rice field dyan akin. So, ito, turtle. Kasi binilihan ko sila ni si Papa at Mama noon ng Carabao, bininta nila. It was converted into turtle kasi mas kailangan. Pero bibili pa rin ako ng bago kasi I need Carabao for our to reserve para sakyan at saka balsa. Tingnan nyo. Yan ang bahay ng kapatid ko. Siya ang gatekeeper namin, si Melanie Closas, tutor. Is a daycare worker right now. Then isang treasurer ng barangay namin, yung sister-in-law ko dyan. Mga simple na kaming tao dito, pero walang outsiders dito kasi this is the place where we gather. This is our compound. Anong pangalan mo? Aso? Milo? Ano pangalan na? Milo? Choco. Oh. Kasi yung negosyo ng parents ko, Tablia, kaya ang pangalan either Choco or Milo. Ito, orchids. Kita nyo to? I don't know, mayroon sa inyong ganito. So, ituturo mo na kayo dito. This is, anong pangalan nito lang? Gomamila. So, head out ng mother ko dito at tatay ko. Pag wala silang ginawa, kasi lagi silang gumagawa ng tablia, dito sila. Wow, overlooking pa rin. Tingnan nyo yung kapaligiran. Ang daming tanim kahit dito sa ground. Ang problema ko lang ngayon, hindi ko pwede i-rehab itong lugar na to kasi dito ang lahat ng mga hayop nila. So, balang araw, if I can let them entered into the perimeter of Altam Farm on the resort, ito na naman ang trabawin ko. Tamnan ko ito ulit. At doon ang hayop nila sa atin. Pero ngayon, hindi pa kasi mga maliliit pa yung mga tanim ko doon. Ito, daming bulaklak. Tingnan nyo. Ganito sila mag-alaga. At ito ang sports car ng parents ko actually. Itong ginagamit nila. So, pag naninda sila, ito. Pag may lakad, ito, sidecar. At mayroon akong nakitang pira dito. Tingnan nyo. Wow, ang laki. Marami kasi mga taong sabi, nag-comment sa akin, mga bashers ko, sabi nila, bawal daw ito itanim. Hindi naman ako naniwala kasi kahit sa libro, namumunga yung nasa libro. Mas lalo na pag tinatanim mo sa lupa. Kasi dito man o dito, the same pa rin seedlings yan. I don't know if there is scientific study with regards to that. Basta, for me, I believe only on scientific studies, not superstitious belief without proof and evidences, because I study also civil law. There's a reason why I am so curious about proofs and evidences. Kaya nga, na-remember ko, binubuli yung prutas ko, lalo na yung saging, sabi ng bashers ko, tinignan ko yung profile niya, wala namang nagawa sa buhay, wala ring tanim. Sabi niya, reject yung saging mo. Ang sagot ko, it's okay if it is a reject kasi it can be converted money here in Bohol. Para sa Davao, yes of course, because ang mga produkto ng Davao are subject for exportation. What is exportation? It is brought to other countries. That's the reason why hindi po pwede na yung may problema sa balat or yung maliit, kasi hindi yan bibilhin doon sa ibang bansa. Pero sa amin dito, kahit pa buti-buti yung tanim mo or prutas mo, as long as makain ang laman, binibiliran nyo ito, hindi yan reject para sa amin. Kaya nga sabi nila, bakit yung bakalan? Ang mahal daw. Sa kanila, ang barato daw. I don't know if yan ang Tagalog, barato means very cheap. Mura. Sabi ko sa kanila, iba kasi dito sa Bohol, ang mahal ng mga bilihin dito sa Bohol. Maniwala kayo. Because the supply is low. Kasi kunti lang alaga ng mga baka. Sa inyo, where you are, the one who bash me, maybe, ang mahal kasi, or
Barato lang kasi maraming supply. That's the principle of high supply, the price is low. If the supply is low, the price is high. Sana maintindihan nyo yan kasi naman wala pong pinag-aralan kaya nga nag-comments kahit di nila alam ang lahat ng bagay. So dito, kita nyo, itong kusina namin, pinakita ko sa inyo, ibang-iba na kaya proud kami kasi nakatayo na yung disenting bahay ng aking mga magulang. Ito, akin to. Tingnan nyo. Then ito, buko to eh. Nahulog. Then, ito, kakao ko. Ito. This is our chocolate tree, actually. Tinanim ko to. When I was young. Ito. Kasi sabi ko sa inyo, wala namang tanim silang papa kahit isa dito. Ito, tingnan nyo. Wow. It has a lot of fruits. Bunga, ang dami. At doon, mayroon silang garden doon. Tingnan nyo. Ito okra. Ang ganda ng okra. Tinuturo ko muna kayo dito. Okra. Wow. It's very healthy. At ito ang sabi ko sa inyo, gabi-gabi na hindi ka natatanda pag lagi kang kumakain dito. Sabi nga nila, hindi naman ako nagsabi at the age of 40. Para sa iba, parang bata pa rin ako kasi kumakain ako ng gulay talaga. Ito yung paborito ko laing. Yan ang kinakain ko. This is Bisaya, guava. So tinuturo ko kayo sa lugar ng parents ko. Pag doon kayo, as what I told you, tingnan nyo, doon sa taas, yun ang dinidevelop ko back to zero kasi tinira yan ng bagyong Odette. At saka, tingnan nyo dito, ang dami kong lubi. Wow, pira. Tingnan nyo, pira na. Iba tong pira, malaki kasi ito, pero this is dwarf. I told them not to touch this kasi labay na to. Ano ba? Lagay ito dyan. I will make this as seedlings. Kahit ganito lang kalaki, ang importante, ang dami pag namunga. Tingnan nyo. This is mine. This is the coconut that I planted long time ago. Tingnan nyo. Pakita ko rin sa inyo yung galingan ng kakao. This is, ano to lan? Talisay. Ito ang galingan ng kakao ng parents ko. Tingnan nyo. Pakita mo lang, yun lang, ano lang, galingan lang kasi maraming bashers eh. Lagis lang nag-abang ng kamalian. Ito. This is the galingan. I owned this when I was single. Binigay ko na sa kanila. Tingnan nyo. Dito, ito, Atlas Kalan. Itong negosyo ng parents ko kasi. Anong ginagawa ditong kakao? Nilagay dito, pinaandar. At saka, yung chocolate or kakao or tabliya will just flow here. Then ready for molding. Yung hinihulma. Itong nigo. Wow, ang ganda. Kahit sira na, nagagamit. At least, nagamit kahit sira na. Kaya nga, nasira kasi ginagamit. Life goes that way. Sabi ni Jesus Christ sa Gospel, si Juan, isang ilaw, namatay, pero sabi niya, ang importante, si Juan ay nagbigay liwanag. All of us will die like a candle. Ang importante, mayroon tayong nagawa sa buhay na ito. That's our legacy. We'll die, will be terminated from this life. Pero ang importante ganito, namamatay, nasisira, pero ang tagal na panahon ito ay nagserbisyo sa mga parents ko. So, labas muna tayo. So, yan. Kung saan kayo tumingin, lugar ko to. Yan. Kita nyo? Tingnan nyo. May bunga dito. Ito. Diyan ka lang. Huwag kang umalis. Bunga, kakao. Wow. Ito. May bungang kakao. Ito tinanim ko when I was very young. So at this moment of time, pasok tayo doon sa parents ko. Gusto kong ipakilala sa inyo ang mga magulang ko. They're both senior citizens.
Baka hindi na ako nakita lang ng kamera. Noong araw, nasubukan ko ring magtinda ng ice water at skindy sa lula ko, ganito. Nahiya ako noon, pero ngayon wala na akong hiya. Kaya nga, mag-bus kayo ng bus. Wala na akong hiya. Ito, biscuits, plastic, pero noon, lata, yung mga Bisaya, papumunta ng Manila, isang taon pa lang doon, pag-uwi, Tagalog na. Kaya nga, pag doon sa truck, kasi ang hirap sumakay noon, sabi nila, dandahan, baka malugo ang lata. So, sayop gyapon ng Tagalog. So, come here. Look at this place. Simple lang. Apa? Barog kay, why suga dito, Saan ilaw? Pa, are, huwag kang mahiya. Ayaw na panudlay, dali na. They are my parents, maklaro lang. This is Margarita. This is my Papa Dio. So, at this moment of time, Pasko kasi ngayon, bigyan ko sila ng Huwag nyo lang isipin ng iba, pero this is part of the content that I give them Christmas gifts. Buti na lang, mayroon silang panggasolina at dagdag na pang-ulam. So, tanggapin nyo pa ito. Pamasko ko. Anong pangalan mo? Margarita. Born March 25. Pasok ka lang kasi umulan. Claudio. Born July 10. So, how old are you, ma? Pila edad mo? 68 na. Ha? 68. Ito, 70. Yung parents ko, pinakita ko sa inyo kasi hindi naman sila makidnap. Pero yung anak ko, hindi ko talaga pinakita. Sinabi ng iba bakit hindi ko pinakita. Pero ayaw ko kasi natatakot ako kasi ng mga tao doon, maraming galit sa akin. Pero yung parents ko, wala namang kikidnap nito. Dito sila sa sa kabundukan, walang taong pupunta rito. So this is the house now of my parents. Tingnan niyo. Alilan, pasok ka. So sabi ko nga sa inyo, iambos natin anong laman ng kanilang ref. Oh. Akala ko pang Christmas pero tabliya pala. Bakit pinasok sa ref yung tablidya? Para ito ay, dito pala, mayroon silang dito, pagkain, Hindi pa sila nagugutuman. Para ito ay titigas. Pag titigas ito, buti pang tabliya, tumitigas. Pero ang ibang lalaki dyan, wala na. Utak at ubo na lang, titigas. Itong ginagawa nilang mama. Ito ang molder. Actually, molder. This molder. Anong ginagawa? Tingnan natin. Ipakita ko sa inyo. So, let's do the job here. Kasi, ginawa ko rin ito noon. Magaling ako maghulma. Tingnan nyo. Ito tabliya, ito hulmahan. Ganyan. Nilagay dyan. Tingnan nyo. Hanggod ka lang. At saka, idagdag mo rito. Pero ang mali ko kasi wala pala itong, nakalimutan ko. Wala pala itong mantil. Mantil kasi ito. Nilagay dito. Tingnan nyo. Oh, nandito mantil ma. So, may mantil na. Circle. Lagyan natin. So, I teach you how to make chocolate or tabliya. In the factory here, in our ancestral house, this is ancestral house actually, where my parents are living right now. So, yan, may mantil na. Sasabihin na ng bashers ko, hindi mo pala alam maghulma, Brother Edsel. Alam ko, pero ang tagal nang hindi ko ito naranasan ulit. Bakit? Ano bang trabaho ko? Hindi naman ako naggawa ng tabliya ngayon. Ang busy ko nga. So, tingin lang kayo, mga bashers, ganyan. Pero sa totoong buhay, yung mga bashers, wala namang kwenta yan. Kasi wala namang naabot yan. In fact, gani, criticisms are compliments, guys. Yung mga taong inggit sa iyo, tinitira ka kasi ayaw nilang i-compliments ka ng harap-harapan, i-appreciate ka. Kaya nga, psychologically, yung taong tumitira sa iyo are appreciating you actually. That's the truth according to psychology in our study. So, ganito, binitbit ko kayo sa where I came from, where I was born 40 years ago. To my parents, hindi naman ko magsabi that they are poor parents kasi marunong silang dumiskarte sa buhay noon pa lang. Kitang-kita naman yung ebidensya. Ako, ang ebidensya. Kasi maraming nagsabi at saka nagbasa akin. Sabi nila, mayaman ka? Hindi naman ako nagsabing mayaman ako, pero umangat lang. Kasi iba ng buhay ko noon at ngayon. Kitang-kita naman ninyo. At the age of 40, I am established now
I have properties. Marami parang 50, 60, wala pang napundar sa buhay. Then, I have a lot of followers. I have a lot of supporters. Like Peregrina Galimiton. Recently, sabi niya, bigyan ako ng grass cutter dito na bago. Esmeralda Galkiraoy, yung mga tan, mga insik, mga politicians, silang Inang Irene, silang Edita, silang Oblimar, and the rest of the people, silang Cruz, mga Sahulan, who work with us in our advocacy, in our ministry, as well as in my personal life. So mayroong mga taong nagbigay sa akin ng suporta. My business partner in Cebu, Tapayan Vergara, they're also working with me. So ganito na lang, ang sarap balikan yung saan ka galing. Tama yung sinabi ni Rizal. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalina, panginanggilingan, ay hindi makarating sa kanyang paroonan. If not mistaken, because we have visitors from other country, my, what they call, a sister of my wife, she came from Jeddah with her daughter, and some of my visitors are planning to be here at Altam maybe few days from now. Ipakita ko sa inyo yung buong pamilya namin pag ano kami kasadya or kasaya pag nagagather kami once a year. Pinakita ko naman sa inyo last November yung ano salo-salo namin doon sa taas. Ulitin ko yon, ipakita ko sa inyo one time. Kasi hindi naman kami perfectong pamilya, nagtatalo pa rin, pero at the end of the day, nagpatawaran. At saka, sabihin ko sa inyo, close kami na na pamilya actually. Ako wala akong kalaban, yung mga kapatid ko minsan nagbabangayan, pero okay lang yan, tao rin sila. Pero ako, I am not what they called sa Tagalog or Bisaya, hindi pa ako mapapatol sa kanila. Hindi ko mapatol. I am just helping them and teaching them something in order they can elevate their life. Yan naman ang aking hangarin na sana yung pamilya ko ay hindi gutumin. At ang rolling ko sa kanila, call my attention pag emergency na. Pero pag hindi emergency, wag mo akong hingian or do not ask me something. Itong training ko sa kanila actually. So, dito, kakain kami. Pag may okasyon, sa labas doon. Kita niyo, the greener environment that we have. Daan yan papunta doon sa karian ko sa taas. Actually. So, sabi nila sa Bisaya, sa katastaas daw sa prosesyon, sa simbahan pauli, tama yan. Blood is thicker than water. So, I let you see my parents. My blessed parents actually. Bakit sila blessed for having me actually? Because I serve the public, I serve the people. I preach the gospel every day. So, hindi ko pare, hindi rin ako pastor, pero ginagamit ako ng Panginoon para turuan ang sanlibutan ngayon. Kita naman yan. Every day, I preach the gospel. So, they produce a son which is always a servant like me. So, ganito na lang ang mensahe ko sa inyo, mga kapatid, mga kabro, for joining with me. Si Binahar TV rin, yung collaborator ko ng Duero, yung napakaraming followers, kita-kita ko, they are so close with her parents and brothers and sisters. Kaya nga siya ang naging breadwinner ngayon, nakita ko. Kasi ang pinakamaganda, hindi naman yung barkada, kasi ang barkada, maganda lang yan pag mayroon ka, parang linta. Pero sa panahon ng kagipitan, iiwan ka. Kung mayroon mang matira, kunti lang. Unusual lang na nangyari. Ang pinaka-the best, pamilya talaga. So dapat pamilya alagaan natin, mahalin natin, suportahan natin in one way or another. Ganyan naman ang buhay, mga kapatid. So, I let you see the place where I was born. 40 years ago, there was a super typhoon Nitang, and my parents told me that I was about to die. According to them, patay na talaga ako sa kanilang akala, pero nabubuhay ako. Hinanap ko yung tanim, yung hambabago. Sinubukan ko ditong magtanim ng isa, hindi nag-prosper, but I will try it again and again. Kasi it has a sentimental value sa akin yung hambabago. Yun ang bumubuhay sa amin during the typhoon. Kasi sira na lahat. Like the other typhoon, everything was destroyed. Doon sa hambabago, doon ako nilagay ng parents ko. Basang-basa for the whole night. Pero miraculously, I was alive once again. That's the reason why I wish you right now, teaching you something na ngayon, dapat babalik at babalik ka kung saan ka nanggaling.
at saka pamilya talaga ang pinakamaganda sa buhay na ito. Kasi principle ko, pag mayroon kang kaaway na ibang tao, okay lang yan. Ibang tao yan. Pag hindi talaga mapipigilan, pero yung kaaway mo, pamilya mo, you are stupid for doing such thing kasi family is family. Blood is thicker than water. So, ganyan lang mga kapatid. Ito, how to make this tabliya. Then, pinakita ko sa inyo the power of transition, the power of transference as what I've said. Anong transference na sinasabi ko? Sapagkat ako ay binibless ng Panginoon. Yung mga kapatid ko rin dandahan na pinagpala ng Panginoon. At dahil pinagpala yung mga sisters and brothers ko, kaya ito napundar, na-change din ang buhay ng aking mga magulang. Because ganyan naman talaga. Pag may isa na pinagpala sa pamilya nyo, damay-damay na lahat. Ganyan ang nangyari sa aming pamilya. So I let you see the power of God's works and orchestration even to my parents and to my brothers and sisters. Yung mga kapatid ko, pag mayroon silang mga amo, pag nagtatrabaho kahit ano, hinangaan sila. Why? Because kitang-kita nila sa manong nila, manong kasi tawag na sa akin, even though I have only one child, I work like I have a dozen of children kasi ganito ako. And because of that message, I want you to understand that in your hearts, in your minds, that you need to work. Sa kasabihan nga, sabi, dance even no one is watching, sing even no one is listening, work like there's no tomorrow. That's me. Ako po yun. Nakikita po yan ng pamilya ko. Kaya nga, yung mga brothers and sisters ko, grabe. Yung kapatid ko, magtanong ka ng trabaho ngayon, nasa munisipyo ng Alicia kasi sabi ko sa inyo, yung mayor dito, Dong Titores, is my kumpare, my friend. Sa kanya yung mga ATV cars nilagay dito, sira, hindi na paayos. So I told my kumpare to let my sister work with him at the munisipyo of Alicia, bayan ng Alicia Bohol, where Alicia Park is located. So doon siya, on duty pala ngayon, kaya wala dito. So yan, ganito kasimple yung parents ko. Sana masaya kayo sa Pasko nyo. Sana masaya ang New Year 25 nyo. Sana magmahalan rin kayo. Ito yung Bible ko when I was single. Tingnan nyo. Oh, ang daming mga marka. Oh, mga ganito kasi ako noon para daling ma-trace. Bakit hindi ko na ito ginamit? Kasi kabisado ko na yung Bible kong ginagamit araw-araw. At anong ginawa ko? To save this Bible, pagpalain kayo nang nakita yung Bible na to. I put here. Kasi Katoliko naman kaming lahat dito. Walang ibang reliyon. Kasi I am Catholic. Although some people doubted if I am not Catholic, but I am Catholic by practice and belief and conviction. So much for that. Merry Christmas and a prosperous New Year 2025 to all my followers and to all of you. Keep sharing. And thank you, by the way. Kasi kitang-kita ko naman, ayaw nyo ng mga shorten videos ko. Ayaw nyo ng mga reels. Pero titingnan nyo pa rin kasi nag-thousands araw-araw. Kahit anong upload ko, nag-thousands. Pero kitang-kita ko, the videos that are viral in what I have done, yung mga long-form videos, gusto nyo yung mataas kasi gusto nyo yung turuan kayo. Keep it up, share, invite others in order we can empower others. That's my invitation to you. Take note, evil wins if good men are quiet. Kaya nga mag-ingay tayo sa social media. Magturo tayo sa salita at pangangaral ng Panginoon at saka farming because that's the only way to fight against global warming, climate change. Magtanim. Not only magtanim ng isang puno, but magtanim ng salita ng Diyos sa bawat puso ng bawat sinuman. Okay? God bless.